kailangan managot. Mahiwaga ang mga ginawa niyang hakbang. Nasaktan niya yung mga taong tumulong sa kanya. Ano ang pinakaugat kung bakit parang wala sa alignment o kilos o tama o normality yung ginagawa niya? Is it the people behind him? Or is it true na siya ngayon ay meron daw mga sindikato o drug lord o ano sa likod niya na hindi niya matanggihan? Kaya kahit na walang saysay ginagawa niya, totoo po ba yun? Palagi ako from the very beginning, involved na siya eh. Pagdating dyan sa destabilization na yan, ito po bang labas po daw ninyo? Is this part of your legacy that you're trying to, kung nasa fourth quarter ka na daw ng life mo, eh gusto mo mapaganda yung imahe mo sa taong bayan? No. Wala akong agenda rito. Humihingi ako ng pamanhin dahil nakatulong ako sa kanya eh. Hindi na malabas yan. Ano ba? Humihingi ng paumanhin sa Sa taong mga bayan. taong bayan dahil parte ako ng convincin na boto natin. So pinagsisihan mo Hindi yan. presidente ako, hindi ako, ambition lang niya noong vice president. Ako lang nagsabi na presidente muna, pag nag-file si Sara, baba ka, protected ka na. Palakpakan yung mga Ilocano. So, inulit namin. So, nung kampanya, bawal pa. But nakakuha ko nung Jordan Line of PRRD ng permit, maliit lang pwede. Bawal ng malaki dahil COVID. So ginawa ko, regional mayor. Pinasyalan namin. Ito naging popular. Sabi niya, Manong, mabuti na ikaw presidente ng Mayor's League. Kasi nung araw, tumakbo ko, wala akong sa mayor. Maraming salamat, Manong. Papasalamat. Hanggang doon na lang. Bago pa lang, in-insulto na ako sa Japan. Aside sa mga daming sinasabi ng pangako sa akin, naintindihan ko yun dahil they're very promising couple. Pangako Japan, ang aga. Nasa presidential table kami. Binati lahat. Nandun ako. Hindi ako binati. In spite of the fact, lahat ng ginawa ko sa kanya, insulto yung kasarap ng mga overseas worker. Pinaalala pa yung anak niya, Dad, Manong Chavez is here. Tinignan naman ako, hindi ako binensyon. Yan naman pa niya. Bastos yun. Pero, bakal ba ako? Hindi. Nakisama pa rin. Napahiya ako, pero... Napatawad niyo na ba siya sa ginawa niya? Kung napahiya ako, of course, napahiya ako. Tao lang ako, hindi ako plastic eh. So, nung natapos yun, nag-alisan, napilitan ako naiwan dahil nagpa-picture lang ng tao. Dami. Yung pa ibang nagpa-picture na Ilocano, bastos naman ang presidente niya. Diniis ko yun. Pangalawang malaking kasalanan niya, panghuli kay President Digong Duterte. Dapat pakita niya na matigas siya, dito litisin, at may sarili tayong batas, hindi pamigay sa mga bansa. Iyon ang masama. Ibig sabihin doon, meron siyang statement niya na ipapakita ko yung statement niya na hindi ko rin nalimutan siya ng ICC yan, meron tayong sariling batas. Siya nagsasabi. Kung nakalimutan nyo na, papakita ko po yun. So, yung ginawa niya yan, hindi maganda. Meron tayo sariling batas. Bakit niya ipagkanulo sa ibang bansa? Ang Amerika, maski sinong tao nagkasala dito, embassy pupunta, tinutulungan nila maski anong kasalanan nila. Tayo, pinapadala natin. Hindi, dapat ibalik si Presidente Duterte para tayo maglinis. Kung naman ang kasalanan na, ipakita natin na matigas ang Presidente, kaibigan ko ito, pero kailangan managot. Mahiwaga ang mga ginawa niyang hakbang. Nasaktan niya yung mga taong tumulong sa kanya. Ano ang pinakaugat kung bakit parang wala sa alignment o kilos o tama o normality yung ginagawa niya? Is it the people behind him? Or is it true na siya ngayon ay, according sa rumor, sa dark web, meron daw mga sindikato o drug lord o ano sa likod niya na hindi niya matanggihan. Kaya kahit na walang saysay ginagawa niya, totoo po ba yun?
Palagi ako from the very beginning, involved na siya eh. Dahil day one, first year, 3 taon lang, paano nakakuha ng 31 billion si Vizcaya? Makakakuha ka kung may kapit ka sa tubalasa sa taas. Ang tagal ng kontraktor ng tatay ko, ang tagal ng kontraktor. Never kami nakatingin na gano'n na. Pero bakit hinungkat yun? Billion. Bakit niya nilabas yun? Anong, di namin maintindihan talaga. Para hero siya, dahil puputok tayo, sasabog na eh. Meron na maglalabas, inunahan niya. At saka may nagsuggest, May maglalabas na. may maglalabas na. At nagsasalita na yung tao. So, sinadya niya para ibintak siya ba para hero siya, nilalaglag pati kasama niya. So, base sa senior mo sa akin today, Manong, dahil nagkamali ka sa pag-endurso kung bakit siya ngayon naluklok, you feel it's your responsibility to also correct the wrong. Is that it? Guilty ako dahil nabudol ako, kala ko, ayusin ang pangalan ng mga magulang nila. Dahil mga magulang nila nakalagay sa Guinness Book of Records. The biggest robbery of government. Picture ng tatay ng nanay niya. Nakakaya eh. Dapat yun ang ayusin niya. Akala ko, hindi, mas masahol pa ngayon ginagawa. Wala itong mga flood control kung hindi niya pinirmahan. Siya ang responsible. Siya ang commander-in-chief. Walang lalabas na pera kung hindi niya pirmahan. Ang national expenditure, i-re-review na yan. 556 billion, less than a trillion. Binigay sa kanya, re-review niya yan. Bakit? 29 billion tinanggal niya eh. Di alam niya yan, bakit tituloy pa? Pinabantayan na sana lahat yan. Kung talagang totoo yung sinasabi niya. Ngayon sinasabi, dapat bantayan, bantayan mga ano, but too late. Too late. Para bang sinasabi niya na, tama na, kulong natin to, kasalanan nito. Naghuhugas lang ng kamay eh. Merong tinatawag na Marcos Gold. Marcos Gold. Ginto. Gold. Oh, yung Marcos Gold na yan, nagkaroon dati ng beneficiaries na listahan sa buong Pilipinas. Na kung sino man ang pipirma doon, sila ay makatanggap. Pag once na mailabas na ng Bangko Sentral or yung mga reserves ng gold na yan, nilabas daw po ito sa kanila. Is that the reason why na parang they can buy everything? Parang may nagsabi na rin sa akin, parang binenta na ang mga ginto natin. Wala na tayo. Binenta ng mura. Yun ang alam natin. Yun ang babog din sa akin. Parang tayo. Parang gano'n. Hindi po dapat binenta yun. Hindi dapat binenta. Hindi dapat binenta. Napakamura daw. Baka nag-cash Kung totoo out. yun ha. Hindi ko sinasabi. Baka nag-cash out na. Kung may papayo tayo sa ating mga taong bayan, sa mga opisyal ngayon na nakaupo, ano pong pwede nyo maging mensahe sa kanila sa nangyayari? Ang nangyari ngayon, ang masasabi ko lang po, huwag tayong matakot, magsalita, sabihin natin ang totoo, hanapin natin, iharap nila sa taong bayan ang mastermind, sinong gumawa nito, tinuturo ng tao eh. Bakit tayo ngayon? Ang yawa, ikulong to, kasuhan to. Nilalaglag na niya yung mga gawa niya. At yung mga ginamit. Sino ba ginamit? Contractor, engineer. Mga engineers, hindi gagawa yan kung hindi siloko sa kanila. Pinagagalitan na sila kung hindi nila implement. So ginamit lang ito. Paano na yung mga nakinabang? Hindi niya sinabi. Siyang mga nakinabang? Nasaan mga nakinabang? Nakalinis sa ibang bansa. Hindi niya binimensyon. Dinensyon lang yung pinsang buo niya. Tataranta na. There was a time na ating mga presidente ay humarap din sa paglilitis. Sa tingin nyo, si President Marcos ay haharap din sa paglilitis sa mga bagay na hindi pa napapatunayan? Lilitisin. Makukulong yun kung lilitisin. Paragay ko. So hindi na... Alam mo, ang ating bansa, kaya magulo, nawala na yung mga real opposition. Like sila Senator Ninoy Aquino, Senator Jerry Rojas, sila Senator Tanyada, yun ang mga totoong
oposisyon. Nagsasalita, hindi nabibili. Dito, mukhang natatahimik na ang mga iba eh. So, nananawagan ako sa mga senador na magpakatao kayo, sabihin yung totoo. At least, ako, baka may naiwan pang senador na matino. Kaya sa susunod na eleksyon, mamili po kayo ng senador na hindi basta-basta. Na talagang may prinsipyo. So ano nangyari? Wala nagsasalita. Pakukulong kayo, sabi namin. May mga bagay pa ba na dapat malaman ng ating taong bayan na ang inyong mga information na dapat makarating din sa kanila na hindi namin alam?